أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauupo lamang sa Kanya. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at pagpugay sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So nung nakaraan ay natalakay po natin yung hadith patungkol sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na kanyang sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. So ito yung natalakay po natin noong last week. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang alipin ay maaaring makapagsalita o siya ay nakakapagsalita ng mga salita na hindi niya ito binibigyan ng malaking importansya o ito ay pangkaraniwang salita lamang, subalit ito ay nagdudulot ng pagkalugod sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay tinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas sa Jannah. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. At ang isang alipin naman, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay maaring makapagsalita ng salita na nagdudulot ng pagkagalit sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yulqi laha balan, na hindi niya ito binibigyan ng malaking importansya. So normal lang ito sa kanya. Yahwi biha fi jahannam, na ang salitang ito ay magdudulot o magiging dahilan ng kanyang pagpasok sa apoy ng impyerno. So ito yung naipaliwanag natin noong last week ayon sa paliwanag na nabanggit dito sa aklat na ito. So nabanggitin natin dito yung ilan sa mga kwento, yung si Aisha, yung nakapagsalita siya doon sa isang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang salita na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam kong naaalala ng mga sister yun kasi natawa nga sila eh. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung salitang yun, kung halimbawa ihalo yun sa dagat, ay masisira niya ang anumang nandoon sa karagatan dahil sa sama ng salita na yun. So nabanggitin natin na maraming mga halimbawa ng mga salita na normal lang sa atin. Halimbawa yung mga dhikr o mga mabubuting pananalita na normal lang sa atin yun, pero yung pala ay naging dahilan ng pagkalugod sa atin ni Allah. Mag-isa ka, walang nakakita sa'yo, nag-dhikr ka sa Allah, humihingi ka ng kapatawaran kay Allah, normal lang sa'yo yun, parang wala lang. Pero ito pala ay kinalugdan sa'yo ng Allah at naging dahilan na itinaas ni Allah o itataas ni Allah ang antas mo sa Jannah. Di ba? Kaya in-encourage tayo magparami ng mga mabubuting pananalita. Lalo na yung dhikr, yung mga adkar. Pag sinabing dhikr, isa lang yun, paggunita. Pag sinabing adkar, plural siya ng mga paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit natin yung pagsabi halimbawa ng la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. So ang daming mga dhikr na ang lahat ng yan ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din yung pagbanggit ng mga salita na normal lang sa atin. So tulad halimbawa ng mga trash talk na banggit natin, di ba? Sa mga mahilig sa online games, minsan nakakapag-mura sila, nalalait na nila yung kanilang kalaro, yung kanilang kausap, nawala silang kamalay-malay kasi normal lang sa kanila yun, hindi pala normal doon sa nakarinig. Yun pala ay magiging dahilan ng pagkapuot o pagkagalit sa kanila ni Allah at magiging dahilan pala iyon ng kanilang pagpasok sa apoy ng impyerno. So hindi natin alam kung alin doon yung kapupuotan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kagagalitan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit din natin yung hadith, yung
Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. So laging mabalik doon. Kasi nga yung mga hadith na binanggit natin o pinag-aaralan dito sa libro ay hadith patungkol sa pag-iingat ng dila. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang sumasampalataya kay Allah at sa huling araw ay magsalita ng kabutihan o di kaya siya ay manahimik na lamang. Okay? So yun ay summarize ng hadith na pag-aralan natin noong nakaraang linggo. Alhamdulillah. At ngayon naman mga kapatid ay panibagong hadith na naman ang ibabahagi natin, hadith na nabanggit dito sa libro na ating tinatalakay. Patungkol pa rin ito sa kahalagahan ng paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsasalita ng mga kabutihan at yung pag-iingat pa rin ng dila, syempre. So, ang hadith na ito ay inulat ni Abi Sa'id al-Khudri, isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makinig tayo inshallah, at habang pinapakinggan po natin yung lecture, tingnan natin kung alin doon yung makukuha agad natin, yung matututunan natin, ano yung mga bago sa pandinig natin, at tatandaan natin yun inshallah. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Abi Sa'id al-Khudri, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ay nagsabi na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kanat alaihim hasratun yawmal qiyamah wa in dhakalul jannah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang o anumang pangkat ng mga tao, grupo ng mga tao na umuupo sa isang majlisan. Sabihin, umuupo sa isang pagtitipon na hindi nila binanggit dito si Allah sa kanilang pagtitipon na iyon, sa kanilang pagpupulong na iyon. Maliban, anong mangyayari sa mga grupo ng mga tao na ito? Maliban na ito ay magiging sanhi ng kanilang labis na pagsisisi sa araw ng paghuhukom o sa araw ng pagkabuhay na muli. Pagsisisihan nila yung pagtitipon na yon na hindi nila naalala o ginunita ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kadugtong ng hadith, kahit pa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa in dakalul jannah, kahit pa daw ang mga tao na ito, ang mga Muslim na ito, kahit pa sila ay nakapasok sa Jannah. Pag sila ay nakapasok sa Jannah, pagsisisihan pa rin nila yung mga tagpo noon, nung nasa dunya sila, na hindi nila doon inalala o ginunita ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang ibig sabihin ng hadith na yon? Para mas maunawaan natin ay pakinggan natin yung mga paliwanag o syarh ng mga muhaddithin. Sa tafsir, sa Quran merong tafsir, di ba? Ibn Kathir at Tabari, yan yung mga nagtatafsir ng Quran. Sa hadith, merong tinatawag na syarhul ahadith, yung pagbibigay naman ng detalyadong pagpapaliwanag ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ang kahulugan daw sabi niya ng hasratan. Hasratan. Sabi niya, yung pagsisisi dito sa hadith na ito, sabi niya, ang kahulugan daw nito ay hindi magsisisi. Ang kahulugan nito ay magsisisi sila sa bawat sandaling lumipas na hindi nila ginamit sa pag-alala at paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil daw sabi ni Imam An-Nawawi, dahil daw sapagkat nakita nila ang napakalaking gantimpala na nawala sa kanila. Ibig sabihin, hindi daw sabi niya nangangahulugan na parurusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nakapasok na sila sa Jannah. Kapag nakapasok sa Jannah,
wala nang parusa. Pero hindi ba sa Jannah merong mga iba't ibang antas? Depende sa iyong gawain. Ang tinutukoy, sabi niya, sila ay manghihinayang sa mga nawalang pagkakataon sa kanila noong sila ay nagtitipon sa dunya na hindi nila naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil karagdagang karagdagang kabutihan pa yun. O karagdagang gawain na sana ay magtataas palalo ng kanilang antas. Hindi ba may nabanggit din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bumasa ka ng Quran sapagkat ang iyong antas sa paraiso ay depende sa antas ng iyong binasa o nasa ulo mula sa banal na Quran. So kung mas marami, alhamdulillah, syempre mas mataas yung daraja, yung antas. Hindi ba ganun? Dito sa dunya, ganun nga rin di ba? Yung mga nagtrabaho ng pangkaraniwang oras lang, halimbawa 8 hours. Paano yung sahod na makukuha nila doon sa 8 hours? Yun lang bibigay sa kanila. Pero paano yung mga nag-overtime pa? Mas dinagdagan pa yung kanilang oras ng pagtatrabaho at pagsisikap. Hindi ba kahit pareho silang magkakaroon ng sweldo, ay mas malaki pa rin ng makakamit ng nag-overtime? So higit lalo doon sa kabilang buhay, insyaAllah. Tandaan natin, kapag tayo ay nakapasok sa Jannah, nawa ay ibilang tayo ni Allah sa mga papasok sa Jannah. Sabihin nyo, amin. Amin. Wala ka nang hihilingin doon. No? Wala ka nang hihilingin doon. Lahat ng gusto may pagkakalog sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang problema doon. So hindi mo po problemahin doon yung pagkain mo, yung inumin mo, yung kalusugan mo. Wala na lahat yan. No? Huwag nating isipin na, panghihinayang doon sa mga oras na hindi nila nagunita ang Allah. Ibig sabihin parang hindi sila masaya. No, hindi yun. Masaya, pero nakikita kasi nila yung taas o yung dami ng biyaya doon. No? So, yung matututunan din natin doon, siyempre, buhay pa tayo. Di ba? Buhay pa tayo, ibig sabihin, meron pa tayong chance para tumaas yung antas natin sa Jannah. So, tayo din yung gagawa noon sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, sabi niya, ang isang majlis, paliwanag dito sabi niya, ang isang majlis o isang pagtitipon, tulad nito, ano ba pagtitipon? Pag-uusap. May mga ganun tayo, minsan nagbabanding tayo. Pagtitipon yun, majlis. Umuupo tayo sa isang upuan. Sabi niya, ang isang majlis na walang zikir o yung pag-alala, paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, o wala ka man lang nabasang ayat sa Quran, wala man lang pagtuturo ng kaalaman sa Islam, as in, walang, sabihin natin sabihin na walang kwentang pagtitipon, walang kwentang pag-uusap. Nag-umpisa sila hanggang sa natapos, wala man lang napala, wala man lang kabutihan. Bagkus kasalanan pa yung nangyari o nagawa nila doon. O sabi niya, ay magiging sanhi daw ng pagsisisi sa araw ng paghuhukom, kahit pa daw ang usapan ay mubah. Anong ibig sabihin ng mubah? Pinahintulot naman sa atin. Halimbawa, mag-uusap tayo patungkol sa business. Mubah yun. Kasi kailangan natin pag-usapan yung about sa business eh. Pero yung tagal ng pag-uusap patungkol sa negosyo na hindi ka man lang nagsabi ng bismillah, na hindi ka man lang nagsabi kahit man lang ng insyaAllah, magtitinda tayo ganito, ganyan. As in, wala talaga. Hindi ba tayo dapat ganoon ang Muslim? Masasabihin niya, ganito yung plano ko, insyaAllah. Di ba? Minsan, ano lang sa atin, parang naging normal na yun sa atin. Pero kahit paano, ibig sabihin, meron pa rin siyang paggunita sa Allah. Dahil kahit ano yung plano natin gawin, ganda ng plano natin sa business natin, hype na hype tayo, nakarinig tayo ng lecture ni Brother Yahya, di ba? Hype na hype tayo mag-business. Pero lahat yan nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo dapat maging kumpiyansa sa talino at galing natin, sipag natin. No, hindi yun. Hindi yun. Lahat dyan ay nakadepende pa rin sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, kahit ang usapan pa ay mubah. So tandaan natin na kahit nga tayo mag-asawa, di ba, sa mga asawa natin, mga asawa, magkakasawa rin yan, insyaAllah. Di ba, pag minsan nag-uusap tayo about future natin, na gusto ko magkaroon tayo ng ng bahay at lupa na ganito, di ba? Tapos may swimming pool sa taas,
wow, ang ganda ng plano, di ba? Tapos magta-travel tayo, mag-hajj tayo, ganito, ganyan. Dapat may inshallah pa rin. Di ba? Laging may paggunita sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi, mas mabuti sa lahat ng anumang pag-uusap na ito ay mayroong paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung isa sa mga kagandahan ng ating pag-aaral. Alhamdulillah, kailangan pala talaga na isisingit natin yung paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nga kausap natin yung mga non-Muslim kung marunong tayo sa pag-open ng da'wa, yung mga nababanggit nating expression, hindi ba yung pagsabi natin ng inshallah, magiging form ng da'wa yan. Halimbawa, kausap natin mga klase natin, mga kapitbahay o kakilala. Di ba pag nasanay yung dila natin sa paggunita kay Allah, hindi naman sila Muslim pero nasasabi mo, inshallah. Di ba minsan nadudulas ka inshallah, tapos tatanungin nila, anong ibig sabihin ng inshallah? Na kung natanong tayo ng ganong katanungan, maisingit ko lang, forsa yun. Ibig sabihin, pagkakataon yun, opportunity yun sa atin na maipasok yung da'wa. Inshallah lang, na-open mo yung da'wa. Sabihin mo, ang ibig sabihin po ng inshallah ay kung ipapahintulot ni Allah. Kasi kahit ano yung gusto naming gawin, kung hindi ito ipahintulot ni Allah, ang tagapaglikha, ay hindi ito mangyayari. Yun yung paniniwala namin. Si Allah, siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya yung Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. So, naipasok mo na ngayon yung da'wa. Kahit pa yung pagbahin mo, sabihin mo, bumahin ka sa harapan nila, alhamdulillah. Ano yun? Ano yung sinabi mo? Di ba ginagaya nila minsan? Ano yun? Alhamdulillah? Ano yun? Di ba? Tapos papaliwanag mo sa kanila, ang ibig sabihin nun ay ang lahat ng pagpupuri at masasalamat kay Allah. Di ba? Sa iba, binabanggit nila pag nagbumahin, mabaho ka. Masakit sa damdamin? Pero sa Islam, pinupuri pa namin ang tagapaglikha. Alam mo ba, kapag bumahin tayo, ayon sa siyensya, di ba? Tumitigil sa pagtibok yung puso natin, nakakapagpahinga siya. Wow, di ba? Simpleng pananalita, pero na-i-open mo yung da'wa. Di ba? Kaya tayo dapat, mapamaraan tayo. Nag-iisip tayo lagi ng timing para maipasok yung da'wa. Di ba? So, minsan parang normal lang yun sa atin. Napag-aralan natin, di ba? Mayroong mga salita na normal lang sa atin, pero yun pala kinalugdan ni Allah at itataas ni Allah yung darajat, yung antas mo sa Jannah. Malay mo, yun pala yun. Na-i-open mo yung da'wa. Nagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So, yung mga ganong mga pagkakataon, alhamdulillah. At, nabanggit pa, ng ilan sa mga salaf, sabi na ang hadith ay naghihikayat na punuin ang mga pagtitipon ng dhikr. Sinabi dhikr, di ba, paggunita kay Allah. Tasbih, tahmid, sabi natin ng subhanallah, pagsabi natin ng alhamdulillah, at ang mga mabuting pananalita upang hindi mawalan ng gantimpala o baraka yung pagtitipon na yun. Yung pagtitipon na yun. Pag Muslim tayo, alhamdulillah, pag nasanay talaga tayo diyan sa pagsabi ng inshallah, ng alhamdulillah, astaghfirullah, di ba? Kahit anong pagtitipon siguro talagang nababanggit natin, lalo na tayo, pansinin niyo, di ba? Pag nag-uusap-usap tayo, pag nagkasama-sama tayo, meron bang time na hindi natin na babanggit yung pangalan ni Allah? Yung pagbati mo pa lang, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di ba? Yung pagsabi pa lang natin na inshallah, alhamdulillah, yung pagsabi pa lang natin na astaghfirullah, di ba? Yan ang kagandahan ng ating religion. Nawala sa ibang religion. Imagine mo, paano sila aani ng gantimpala sa kabilang buhay? Yung mga non-Muslim, pag nag-uusap sila, kahit dyan pa sa Senate yan, kahit saang pagpupulong pa yan, meeting di avance, wala silang ang makakamit lang nila yung binipisyo sa dunya. Pero sa akhirah, wala. Kasi hindi naman yan may tuturing na pagsamba sa kanila. Hindi katulad mo sa atin, alhamdulillah, nag-uusap-usap lang tayo, bukod sa masaya na nga tayo, pag naalala natin, nabanggit natin yung pangalan ni Allah, consider pa yun as ibadah. Saan ka pa? Kaya napakaganda ng religion natin, alhamdulillah. Alhamdulillah. At nung pagkakatapos ng pagtitipon, di ba mayroong dua? Sana assignment natin ito
bawat isa sa atin, kailangan sa ulo natin yung yung dua na ito, yung kafaratul majlis. Kasi yung dua na ito, pag nabanggit natin, ano mang namagitan doon sa pag-uusap natin, salita, gawain, nagkamali man tayo or nakalimot, minsan sa mga aya sa Quran o kaya doon sa way natin ng pagpapaalala, dahil tao lang tayo, wala namang perfectong tagapagpaalala. Wala naman, di ba? Minsan may pagkakamali tayo. Minsan may mga sensitive sa mga nakikinig. No, na nagigilty sa paalala tapos nasasaktan yung damdamin niya. Mga ganun, di ba? Pag binanggit natin yung dua, sa pagtatapos ng pananalita, patatawarin ni Allah yung mga pagkukulang o mga pagkakasala natin doon sa pag-uusap na yun. Ano yun? Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yun yung sinama mo na lahat ng kasama mo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Pag ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, isa lang yun, ikaw lang. Pero pag sinabi mong nastaghfiruka wa natubu ilaik na, yung ginamit mo, ibig sabihin, isinama mo lahat ng mga kasama mo doon sa pagtitipon na yun. Okay? So yan yung sikapin nating sa ulo, inshallah. Lalo na, kapag bibigyan tayo, mayroon tayong pagkakataon na makapagsalita. O di ba, halimbawa, magmumuhadara tayo, magbibigay tayo ng paalala, bigla tayong tawagin. Hindi mainam na alam natin yung introduction at saka yung closing. Tandaan natin na pag magsalita tayo, halimbawa, mag-share tayo ng about Islam, kahit sabihin natin na Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. O di kaya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, kailangan mayroon siyang mukaddimah. Pag alam natin yan, kahit simple lang, yung closing, ito yun. Pagtapos ka na sa pananalita, sasabihin natin, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ganun. Di ba? Para mayroong maayos na flow yung ating pananalita. Hindi lang yung pagkatapos mong magsalita, sasabihin mo, hanggang dito na lang, sige, bye-bye. Di ba? Parang ang awkward. No? So, kailangan, alam din natin yan, inshallah. So, dito may binanggit, na nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, habang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam daw ay nagtuturo sa kanyang mga sahaba, meron daw ikang dumating na 3 lalaki. Ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagtuturo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga sunna ng mga sahaba, mga kapatid. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nag-umpisa na siya sa muhadara, sabihin, pagbibigay ng aral sa kanyang mga sahaba, nagsisiksikan sila dito sa harap, na nabanggit na kapag merong daw nahulog doon na karayom, hindi sabi natin hindi mahulugan ng karayom. Ano ba yung ganong term? Ibig sabihin, nagpupunahan sila. Nagsisiksikan sila. So, yun ay kabilang sa mga sunna o pamamaraan ng mga sahaba kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay ng pangaral. So, merong dumating 3 lalaki. Yung unang lalaki, sabi dito, nakakita daw siya ng bakanting lugar at umupo agad siya doon, malapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino naman tayo sa masjid, halimbawa? Kung saan yung bakante, kung may space, dapat doon ka. Hindi mo pwedeng, dumating na si umalis kayo dyan. Sa mga di ba, sa mga politician, ganon. Alis kayo dyan, nandyan na si Mayor, dyan siya. Sa atin, kung ano yung nadatnan mo, kung sa masjid, kahit dumating ba si BBM, kung nagbalik Islam halimbawa, at yung pinakadulo na lang ng pintuan doon, yun na lang yung space doon, wala tayong pakialam, hindi natin sabihin, tumabi-tabi kayo. Paupihin niyo si BBM sa harap. Wala tayong pakialam, di ba? Kung saan yung bakante, doon ka uupo. Di ba? Kasi pantay-pantay tayo pag nandito tayo sa masjid. So yun yung unang dumating, nakakita siya ng bakante, at siya ay umupo doon sa malapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
At yung pangalawang lalaki naman daw, sabi rito, ay nahihiya. Kaya siya ay umupo na doon sa parte ng likuran. May mga shy type. Mga ganito, di ba? Lalo pag si Chef Nadir siguro yung nag-lecture, di ba? Natin pag biglang magtatanong, ano yung dua sa pagta-travel, di ba? Pag hindi mo na-memorize yan, naku po, sabi niya. Di ba? Ano yung dua? Pag isusot mo yung damit. Pagpapasok ka ng CR, pagpapasok ka ng masjid, mga ganon, di ba? Minsan pag may mga lecturer na ganon, talagang umahanap ka ng pwesto mo sa likuran yung nasa harapan mo yung harang. Pag nandito yung lecturer, hindi ka makikita, di ba? Para-paraan, di ba? Tapos pag nag-umpisa na yung lecturer, nakayuko ka na, di ba? Kasi pag nakatingin ka, pag nakatingin ka, sige, ikaw brother, pag nakayuko ka, hindi ka tuturuin, di ba? Para-paraan, ba? Shy type. Pero mas mainam yung nasa harap. So sabi, yung isa umupo sa malapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakante, at yung ikalawa ay nahihiya, kaya umupo siya sa likuran ng mga tao. At meron namang ikatlo, sabi niya. Yung ikatlo daw ay tumalikod at umalis at hindi nakibahagi sa majlis sa pagtitipon ito. Nag-aaral. Nagtuturo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlong talaki. Yung isa umupo sa bakanteng lugar malapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung isa dahil shy type, bumunta siya sa likuran. Doon na siya. Yung isang lalaki naman, sabi sa hadith, ang ikatlo ay tumalikod kaya tinalikuran din siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, yung tagpo na yon na nagtuturo na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkukumpulan na yung mga sahaba. Ano pa ba ang mas importante sa tagpo na yon? Di lahat naman yun may mga pinagkakaabalahan. Ang mga sahaba, busy yan, napakaraming mga negosyante sa kanila. Diba? Pagod din yan, napakaraming nilang mga pinagkakaabalahan. Pero pag dumating, yung oras na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo ng Islam, itinuturing nila yun na pinakamahalagang gawain sa oras na yun. So kung meron silang gagawing ibang bagay, cancel muna. Kasi nagtuturo ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng way paano ka magtagumpay sa dunya at akhirah. So yung isa tumalikod, parang wala lang. Nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagtuturo, wala lang, umalis siya, tumalikod. Kaya sabi, kaya tinalukuran din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat nila Imam al-Bukhari. Itong hadith na ito ay inulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Itong kwento na ito, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung connect sa hadith? Talagang connect siya doon sa hadith kasi nga yung kahalagahan ng pagtitipon. Na kapag tayo sa isang lugar, lalo na sa masjid, pinag-aaralan ng Islam, inaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, insyaAllah, tayong lahat ay nakikinabang dyan. Alhamdulillah. At ang pinakamabuting majlis, sabi ng ating mga ulama, yung majlis na pag-aaral, pag-alala sa Allah, tulad ng mga pagtitipon dito sa masjid. Diba? Naalala natin sa khutbah. So khutbah natin, alhamdulillah kahapon, yung mga alituntunin at mga kaasalang Islamiko sa pagpasok at pananatili sa loob ng masjid. Naalala natin? Nagbanggit tayo doon ng walong mga Islamikong kaasalan sa pagpasok at pananatili ng isang Muslim sa loob ng masjid. Nabanggit natin doon na kapag nasa masjid, ang gagawin lang ay pagsamba sa Allah. Hindi tayo magtitinda, hindi tayo maghahanap ng mga nawawalang gamit, hindi rin tayo bibili. Di ba? Yung hadith na bilanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, masjid itinayo bilang sentro ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayong masjid, ito yung lugar na pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ba natin yung mga kapatid, yung mga masjid, ito yung lugar na pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ano naman yung pinakakinamuhihang lugar ni Allah? Palengke. Bakit? Sendo lahat ng uri ng ng pandaraya, di ba? Bili ka na fresh pag uwi mo, double date. Di ba? Kaka-harvest lang pag uwi mo, di naman pala yung okra na bili mo, di ba?
sabihin na napaka-fresh yan, malambot, na balot. Pagkabukas mo, pagkalaga mo, pagkagat mo, halos sumiwala yung ngipin mo. Di ba? So, andun lahat ng uri ng pandaraya. Yung pusit. Kita mo yung pusit. Takam na takam ka. Pero ilang piraso lang, umabot na isang kilo, mo alam, may ice pala sa loob. May mga ganong mga, para-paraan nila, di ba? Yung ilaw, parang may pagka-orange yellow. Pag natapatan sa karne, parang fresh na fresh. Parang bagong katay. Pero pag uwi ng bahay, di ba? May amoy na pala. So, yun yung lugar na pinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka-kamahal-mahal na lugar kay Allah, itong masjid. Alhamdulillah, dito tayo sa loob ng masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ito yung pinaka-favorite list natin talaga. Tayong lahat. Di ba? Pag nabalitaan na alhamdulillah may programa sa masjid, ipansin-pansinin natin, di ba? Pag nabalitaan ba natin na may libreng travel, may mag-i-sponsor papunta sa Boracay, o halimbawa Boracay, o kaya sa Disneyland, di ba? Siguro hindi na tagabi pa lang tayo makatulog eh. Yes, pagkakataon na ito, di ba? Magiging masaya ka, libre, di ba? Ano pag libre, di ba? Di ba? Yung saya natin, excited talaga tayo. Pero pag nabalitaan natin, bukas may pag-aaral sa masjid, bukas may da'wa, bukas may symposium, di ba? Minsan parang mag-iisip na nung iba ng reason, maglalaba ako bukas. Ay, mamamasyal ako bukas. So, tayo mismo, makikita natin kung alin ang mas sigit nating pinapahalagahan. Tayo mismo sa sarili natin. So, dapat, ang pinaka gustong-gustong lugar natin, hindi yung SM, hindi yung Boracay, hindi yung kung saan-saang maligo yan, di ba? Hindi yan. Ang pinaka kamahal-mahal na lugar sa isang Muslim ay ang masjid. Di ba pag nasa masjid tayo, masaya din naman, di ba? Kakapi-kapi na, nag-uusap tayo about Islam, nagtatawanan tayo dyan, masaya. Di ba? Natututo na nga tayo, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, yan ay kainaman ng pagdalo sa masjid, maggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag hayaang lumipas yung pagtitipon na hindi natin naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung pagkakataon na yun, hindi na natin mababalik. Hindi na natin maibabalik. At meron pang binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong hadith na ito, mashallah, napaka ganda, nakaka-encourage talaga siya. Lalo na sa ating mga mga laging nagpupunta sa masjid. Yan ay gabay at awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong hadith na inulat si Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sabi niya, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam daw ay nagsabi, sabi niya, inna lillahi malaikatun yatufuna fi turuq. Meron daw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga grupo daw ng mga anghel na umiikot sa mga turok, tarikh, yung mga daanan, umiikot sa mga daanan. Ano ang ginagawa ng mga anghel na ito? Yaltamisuna ahla dhikr. Ang mga grupo ng mga anghel na ito na umiikot sa mga daanan upang hanapin ang mga grupo ng mga tao o ng mga Muslim na nagtitipon-tipon sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yung huwag nating isipin na tulad ng ginagawa ng iba na iikot sila dyan sa masjid, di ba? Mag-perform sila ng circle dyan, tapos ginagano nila yung ulo nila. Allahu la ilaha la ilaha illa. 30 minutes tapos illallah illallah, 'di ba? Maalog na yung ulo mo, 'di ba? Yung utak mo, 'di ba? Talagang bumalik-baliktad na 'yon. Hindi 'yun ang tinutukoy rito, ha. Halimbawa itong pag-aaral, kabilang ito sa malaking paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbabasa ng Quran, alhamdulillah kabilang 'yan. Okay? So 'yun yung nagtitipon-tipon sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ginagawa ng mga anghel na ito na umiikot sa mga daanan